Good morning guys! We are back sa paglilinis time natin ng general cleaning bago magpasukan. Habang may katulong pa ako, nandyan pa sila. Huy! Dito nga muna tayo nag-start sa ating kusina guys. Kung napapansin yung color black, yung ating tiles. Naku, usong-uso kasi yan before nung nagpatayo kami ng bahay. Tapos ngayon na-realize ko, ang dilim-dilim niya pala. Kaya naman kung nanonood kayo at balak nyo rin magpagawa ng bahay. Tapos ito yung kusina. Naku, wag nang black yung tiles. Ang dilim-dilim. Tignan nyo naman yan. Noon kasi guys, talaga pati yung isang kapatid ko din. Ganito rin yung tiles. Ginaya ko. Tapos ngayon na didiliman na ako. Gusto ko naman ng color white lang na tiles. Pero syempre, for the meantime, pang samang tagal, yan na lang muna dahil wala pa tayong budget. Bali, magdadalawang taon na nga ako dito sa Pilipinas. I'm OFW dati sa Hong Kong. Naku po, ayan, paubos na yung ipon. Grabe na kasi talaga dito sa Pilipinas, guys. Ang mamahal na ng lahat, pero carry naman. Nakaka-survive pa naman. Malakas pa nga ang loob na magbukas ng rep at ng aircon. Aside, meron nag-comment sa atin, nagtatanong kung kamusta nga daw dito sa Pilipinas ang buhay-buhay. Kasi naman, nakakaisip na rin daw sila na mag for good, kaso nga lang natatakot sa mga gastusin. Para sa akin lang guys, dahil nga iba-iba naman tayo ng sitwasyon, ako kasi may maliit pa ako na anak. Kaya naman, mas pinili ko na lang talaga na umuwi na lang muna. Tapos, sabi ko, si Mr. na lang muna yung magtatrabaho. At syempre, meron din naman tayong mga extra hustle, extra income na dumadating. Thank you Lord. Pero dahil nga sobrang mamahal ng lahat, naku po, sumasakto lang yung lahat at wala nang naiipon, walang sumusobra. Kaya naman minsan naiisip ko talagang bumalik ng Hong Kong. Pero syempre ilalaban pa rin natin yan. Hanggat hindi tayo nasa zero, ay dito lang muna tayo sa Pilipinas para kasama pa rin natin yung ating pamilya. By the way, ito yung pinapakita ko sa inyo yung kisame namin guys dahil sobrang dumi. Tignan nyo naman may mga pabilog-bilog dyan sa mga pamakuan. Hindi ko alam kung ano yung mga nakatira dyan. Hindi naman siya mga lawa. Alam nyo ba yung lawa? Gagamba pala, napapabikol ako. Gagamba, lawa ba? Tagalog ba yan? At meron din dito sa mga kanto guys na mga sapot-sapot. Ay siya, simulan na natin ang paglilinis. Alisin ko lang muna itong mga nasa ibaba para hindi na masyadong madumihan, hindi malaglagan ng mga aalisin natin sa kisame. Napatapos ko nga pala itong bahay guys dahil sa pagsa-Saudi ko, sa pag-Hong Kong natin. Bali nung nasa Hong Kong na ako, saka natin na ipagawa yung kisame, yung pagtatiles at saka yung mga bintana. Sa isang kontrata ko lang yun guys sa Hong Kong ha. Syempre sinasamahan din natin yun ng mga extra hustle, extra income katulad ng pag-vlog. Kaya naman mas napabilis natin yung pagkapagawa nitong ating bahay. O diba kung gusto nyo mag-abroad at magpagawa ng bahay, carry. Depende na lang kung gaano kasimple lang yung ipapagawa natin. Isa din yan sa nakakamiss, yung talagang alam mong buwan-buwan ay may darating sa'yo. Kaso nga lang, talagang yung puso mo ay hindi rin masaya dahil nga malayo ka sa pamilya mo. Dahil nagising na tong dalawa, sila na pinaglinis ko ng mga lagayan na inalis natin sa kusina. Samant nga namin ito ginagawa guys, tinitirahan din ng mga ipis. Pagkatapos nga nilang linisan ay pinatuyo nila dun sa sikat ng araw. Tapos ngayon ay binabalik naman na ni ate. Tapos na rin kasi ako sa paglilinis sa kusina at yung mga isda dito ko muna inilagay sa ibabaw ng ref. Meron din pala sa atin nag-comment na bawal daw yan lagin sa ibabaw ng ref ng mga mabibigat. Kaya naman mamaya ililipat ko rin ulit sila dito sa ating countertop. Sobrang sarap lang sa pakiramdam kapag ganito kaaliwalas yung bahay. Maganda pa, wala pa kami masyadong gamit kaya naman ang bilis-bilis lang kapag maglilinis. Ang panganay ko naman ay nagluto na ng ating ulam. Bali nilagyan niya ng giniling yung choy sam. Meron na rin tayong sinaing dito. Yung choy sam pala ay yung gulay yun sa Hong Kong guys na kinakain namin nung nandun ako. Halos everyday nga ay merong ganun sa lamesa ng mga amo. At ayan na nga, kakakain lang. Mangga naman ang tinira namin. Meron nga ako dito nakita pang biskwit. Parang mas masarap din tong imerienda. Tapos magitimpla ng kape. Ako po, bigas nga pala ang laman nito. Sino dyan yung mga hanggang ngayon biskwit pa rin yung lagayan ng Excuse me po, inuubo at sinisipon tayo kaya naman ganito yung boses natin. Nakakatuwa lang, ang sarap tignan kasi sobrang lilinis talaga. Binabad ko ba naman yun sa Clorox? Pagkatapos, isa kanila sinabon at binrush-brush tapos pinalagay ko sa sikat ng araw. At ayan na nga, may nagsisimula na naman ng pagkakalat. Natin, no? Yung damit ko parang basahan. Grabe. Inuubo pa ako tsaka may sipon pero sobrang sipag ngayon. Grabe, tsura ko na guys. Ano? Ang dumi. Grabe. Tadan. Ang uling. Hirap itong laban. Naka-white talaga kasi maglilinis. Siyempre with the help of Ate Jillian and Kuya Ken. Hello guys! Ayan na nga, nanay duty muna tayo. Sobrang init.
Mag-i-enroll tayo ng ating mga anakis dito sa aking pinag-aralan din ng high school. Mambulo Nuevo National High School. Sige, daanan. Dito ako nag-first year tapos nag-second year. Ayan, i-enroll ko tong dalawang to. Si Lebron James at si Ate Jillian at si Ate Rara kasama ang batang makulit. Ayan yung room ko guys nung first year ako. Ha? Feeling ay laki mangga. Ayan yung room ko dati. Ito. Yan, yung nasa unahan na yan. Yan yung room namin nung first year. Wow, nakakamiss. Tapos second year, nandun na ako sa may dulo. At syempre, magbibrigada tayo. Isa sa mga requirements kapag mag-i-enroll bukod sa card ay itong ating brigada. Siya, nakapagpa-enroll na ba ang lahat dahil on Monday ay pasukan na ulit. Kahit nga medyo masama yung pakiramdam natin sinisipon inuubo ay talaga namang sinugod na natin yung pagpapa-enroll today dahil 2 araw na lang. By Monday kasi ay magpapasukan na sila, buti kompleto na yung mga gamit. Kada pupunta nga ako dito ay talaga namang maaalala mo yung mga panahon. Uy, mga crush ka pa dyan. Uy, may asawa na. Malaki na rin nga yung pagbabago dito sa high school guys. Marami ng mga building and mas dumami, mas dumoble yung mga estudyante. Yung teacher ko guys dito ng first year, nandito pa rin. Sobrang okay nga yung pagpunta namin today dahil hindi masyadong mahaba yung pila. Miyerkules na rin kasi, siguro nung Monday, sobrang daming nandito. Akalain mo yon meron na tayong grade 8, tapos meron pa tayong grade 12, and then itong ating bunso na magki-kinder pa lang. Hello, Ella Pot. Dami nating nakikilala dito yung mga kabatch natin. Mga nag-i-enroll na din ng mga anak natin. Si kapatid naman ito. Titingnan natin kung naka-enroll na. May dumaan nga dito na nagitinda ng pinilipit or biniribid sa Bicol. Sabi nga nila ay masarap nga daw yun. Kaya ayan naman, tigdadalawa ang mga batuta. At tinikman ko nga guys and sobrang masarap at malambot yung pagkakagawa sa kanya. At natapos din tayo sa pag-i-enroll. So June 1 to June 5 yung enrollment guys. Kaya naman hurry up dahil meron na lang kayong 2 araw. At dahil natapos tayo magpa-enroll ay tayo uuwi na muna. Naku, ayan na, maputik na yung daan. Lagi na kasing maulan dito sa amin. Buti nga ngayong hapon ay medyo umaraw. Kaya naman, bumili na kayo ng mga payong ng mga anak nyo guys. Ayan, ang ganda nitong ginagamit ko. Lalagay ko na lang sa comment section yung link para hindi mabasa yung mga anak natin pagpapasok. At ayun lang muna for today's video. Kung umabot ka hanggang dito sa dulo, sobrang thank you po sa panonood, sa suporta. Hanggang dito na lang ulit. Bye! Online budol is real. Ito na nga yung bag na na-order ni Ate Jillian. Siya mismo pumili at siya mismo yung order. Kaya naman titignan natin kung maganda ba ang quality. Pati kasi sila nung dinala namin sa mall, naku po, walang mga nagustuhan. Mag-o-online na lang din daw sila. Bali yung anak ko guys ay mag-grade 8 na ngayong pasukan. Bali 4 na compartment na nga yan. Dito nga sa pinakamalaki, kasya na yung 8 notebook niya. Tapos meron pa siyang mga papel and kasya pa dito yung mga libro. Okay din naman yung tahi niya. Pati nga tong compartment dito, leather din yung mga nasa loob. Okay na okay nga rin yung presyo and maingat naman din si ate sa mga gamit kaya sigurado magtatagal to ng 1 taon. Eto naman guys yung details ng likod ng ating backpack. Ayaw nga ni ate na makakapal yung mga holder ng bag. Gusto niya ganitong maninipis at maliit lang. Alala ko nung bata ako, hindi talaga ako nagkaroon ng bagong bag. Dami kasi namin 10 kaming magkakapatid, pasapasahan lang hanggang sa bunso. Pati nga mga uniform namin, ako po hanggat hindi gutay-gutay, hindi papalitan. Ay siya, kung gusto nyo rin ng bag na ganito, ilalagay ko na lang sa comment section kung saan namin nabili. Nagigisa tayo guys ng kalabasa with our from backyard dito lahat guys. Talong, ayan, nag-harvest tayo and okra. Sobrang dami kong na-harvest ngayon. Ayan, nagigisa na nga tayo ng sibuyas bawang. And, syempre, may giniling tayo dito na 20 plus pesos lang guys. Gumagamit din ba kayo ng ganito? Ayan. Ready to use na yan. Siyempre, mahal ang baboy. Kaya ito na yung ginagamit namin na pang lahok dito sa ating gagawing. Parang pinakbit siya, pero igigisa lang muna natin. Walang bagoong. Yan. Gisa-gisa lang yung mixed vegetables na yan. Lagyan natin ng oyster and then yung ating giniling. And then, ready na yung ating pang-ulam. Pili na nga ako nito ng marami dahil nga kapag naggigisa ako ng gulay ay naku wala tayong mauutusan bumili ng giniling na baboy. May trabaho kasi si Papa Alden, wala tayong pang service sa kabilang barangay pa kasi yun. Tapos hindi rin naman kami nagbubuhay ng ref ngayon dahil nakabukas ang aircon natin. Lalaki maigi yung bayarin natin kapag sabay-sabay silang nakabukas. Tapos wala namang laman, puro tubig. Kaya naman ayan, bumili kami ng marami na nitong giniling pang stock, pang lagay-lagay kapag ganitong mga nagigisa-gisa tayo ng gulay. Namiss ko lang kasi ito guys, ang sarap-sarap pa nung kalabasa, yung maligan
mabigat ba siya, hindi yung maugat. Tapos mas masarap pa nito kung may panggata tayo. Tagal ko na rin palang hindi nakakatin nito. Yung gagataan mo na may halo-halong gulay, may kalabasa, may sitaw, may okra, may talong. Pero ngayon, igigisa na lang muna natin dahil wala tayong panggata. Tara kain! Naluto na rin yung ating ulam. Siguro hanggang gabi na namin to dahil napakadami pang tira. Gustuhan rin ng mga bata, lalo na si Ella Pot. Nag-top pruning nga ako nitong aking mga bell pepper. Pagkatapos, ganito na yung nangyari dun sa mga talbos na sumibol. Mga kulubot na sila kahit wala akong makitang mga insekto. Itong ang isa ay meron na rin mga bunga. Hindi ko kasi na-top pruning. Lalo namang walang insekto dahil may basil na katabing nakatanim dito. Sa tapang ng amoy nito ay matataboy talaga lahat ng insekto. Makakasurvive pa kaya to guys o kaya naman ay bunutin na lang natin?